Magtatagpo ang Lakers at Pelicans sa in-season tournament sa huling sinaing sa Las Vegas mula sa big time shot ni Austin Reeves noong last 16 seconds ng game para makalamang sila 105-101. So ganado din naman itong si Austin Reeves kasi nga kasama niya noong nakaraan si Bella Porch. Meron siyang 20 points, 6 rebounds at 3 3-point shot. Si LeBron noong nakaraan sinabing merong injury pero mamaw pa rin, 31 points, 8 rebounds, 11 assists, samantalang si Anthony Davis 27 points at 15 rebounds. Kontrobersyal ang katapusan ng game na yon dahil yung Suns nagrereklamo sa mga referee bakit nila binigyan ng timeout ang Lakers ay wala naman silang clear possession. Loose ball na talaga yon, makukuha na sana ng Suns yung bola pero tumawag nga ng timeout at binigay yon nitong mga referee. So base ito sa rule at base din sa sinabi ng referee, pwede kasi tumawag ng timeout ang isang player kahit off the ball siya. So si LeBron kasi ang tumawag ng timeout na yon. Yung senaryo naman kay Reeves, galing kasi siya sa full possession ng bola. Nung nagpambol at naipit sa mga binti ni Reeves, ang nakita di umano ng mga referee nakahawak pa yung isang kamay niya. Kaya valid pa rin na nung tumawag ng timeout si LeBron, binigay ng referee yung request na yon. So base yun sa rule. Pero yung sinabi kasi ng referee ito, pakiramdam kasi nila nasa possession pa rin ng Lakers yung bola. Kaya pinayagan nila yung timeout. Yung isda talaga minsan sa bibig talaga nahuhuli yun eh. Dito naman pumasok si Devin Booker na nag-post pa sa kanyang IG account na wala na kay Reeves yung bola nung tumawag ng timeout si LeBron. Hindi na kasi di umano marireview yung fumble na yon. Kahit tingnan ulit yun sa review center, wala na rin kasi nga tapos na. Dagdag pa ni Booker, nasa ilang segundo na rin kasi bago talaga humingi ng timeout si LeBron. Parehas naman valid yung nasa rule at yung sinabi ni Booker. Base naman pa sa kanya, hindi naman sila humihingi ng favoritism, just fair chance sa game. Nagkakamali din naman ng mga referee paminsan-minsan pero yung obvious mahirap. Sinabi pa ni Booker na dapat tiningnan din ng referee kung na-foul ba ni Reeves itong si Devin Booker after mawala sa kanya yung bola. Dahil nga nagkabanggaan at nagkahawakan din sila. Kung titingnan kasi ang clip na to, split seconds lang na nakay Reeves pa yung bola na sabi nga ng referee hawak pa ng isang kamay at yung timing na humingi si LeBron ng timeout. Kaya nga sabi ng referee, pakiramdam nila na sa Lakers pa yung bola. Based naman sa interview ni Frank Vogel, obvious naman na turnover na binigyan pa ng timeout. Hindi rin naman kasi pwedeng tumawag ng timeout kung wala talaga sa player yung bola or nasa dead ball situation. Kung sino ang makakakuha ng full possession, yun kasi ang team na pwedeng humingi. Sa interview pa ni Coach Frank Vogel, ang sinabi niya doon, lahat naman sa NBA pwedeng i-review bakit yung play na yon or yung timeout na yon hindi pwede. Ang paliwanag kasi sa kanila, timeout yung hiningi, hindi naman kasi foul or kaya loose ball, kaya hindi pwedeng i-review during game. Kung pagbabasihan kasi yung stats, yung Lakers, hindi mo makikita na makakalamang pa sila ng 15 points sa part ng game na yon. Dahil nga 37% sila sa field kontra sa 49% ng Suns. 9 3-point shot pa ang Lakers na meron 30%. 12 3-point shot naman ng Suns na meron 48%. Lamang lang ng 4 ang Lakers pagdating sa free throws. Hindi rin nagkakalayo ang Lakers at Suns sa rebounds at assists. Lamang pa ang Suns sa pass break 27-20. Ang problema nga lang doon ng Suns, 25 turnover points ang binigay nila sa Lakers, samantalang yung LA binigyan lamang nila ng 20 points ang Suns. Hindi naman nagkakalayo yun. Yung isa pa doon, 22 turnovers ang Suns, 10 lamang sa Lakers, plus 27 pa ang Lakers sa possession. Si KD meron 31 points, 7 rebounds, 4 3-point shot at 5 turnovers. Si Devin Booker meron 21 points, 11 rebounds, 6 assists at 7 turnovers. Mas marami pang turnovers yung dalawa kumpara sa buong Lakers. Si Grayson Allen nasa 21 points at 4 3-point shot. Wala siyang turnover sa buong game na yon dito sa Phoenix Suns. Sa overall stats, lamang doon ang Suns kontra sa Lakers. Pero yung turnover talaga doon nagkatalo dahil sa first half pa lang, 7 turnovers na sina KD at Booker, hindi pa kasama dito yung iba nilang ka-teammate. May total agad silang pinamigay noon na 16 points. 11 naman ang Lakers ang naibigay nila sa Suns. Sa second half naman, 5 turnovers si KD at si Booker, pero may total lamang silang pinamigay noon na 9 points.